Shana POV. Kumain kayo. Hanggang tumagal pa kayo ng 1 linggo, sambit ng isang lalaki, at binalingan ko ang binigay nila sa amin na pagkain ngayong gabi. Nagreklamo na kasi ako na gutom na, dahil 2 araw o ilang araw na ba kami na narito, at tinatago, pero ang ibinigay nila na pagkain ay hindi ko alam, kung pagkain ba ng tao o hindi. Hindi mo alam iyan. 0 o nga pala, ikaw pala ang apo ng matandang mayaman. Pwede na, akalain mo iyon, 10 million sa bawat isa sa inyo. Ang bilis lang ng pera kapag ganito palagi. Buti na lang na may nakapagturo sa kung sino ang next target namin. Bukas, makalawa isa na kaming ganap na milyonaryo, at kayo. Bakit? Akala nyo ba ibibigay namin kayo sa mga magulang nyo? Nagkakamali kayo mga bata, dahil kapag nakuha na namin ang ransom na milyones sa mga magulang nyo, at lola mo, ibebenta namin kayo sa black market. Oh, di ba? Mas lalo kaming yayaman ng dahil sa inyo. Yayaman ako. Ani ng lalaki na isa na lang ngipin, at tumawa na naman ng malakas. Pinigilan ako ni Vino sa pamamagitan ng paghawak niya sa kamay ko, na magsalita sa lalaki kung ayaw akong makatikim na naman ng sampal. At dahil sa sinabi nila, na hindi kami ibibigay sa mga magulang namin, at ibebenta lang sa market, ay mas lalo akong napaiyak. Gusto ko nang umuwi sa bahay, gusto ko nang maligo at matulog sa malambot na kama. Gusto ko nang magbihis, tumungala ako sa kanila, habang may liham ang mga luha ko. Shana, please, gusto ko nang pong umuwi. Pakiusap. Kung gusto nyo ng pera, for sure bibigyan kayo ni Lola, hindi mademo ang Lola ko, kaya please, pakawalan nyo na kami please. Ayaw na namin dito, gusto na namin makalaya kaya please, uuwi na kami. Iyak ko sa harapan nila, habang nagmamakaawa, dahil ramdam ko na ang pagod at gutom. Tumigil ka, gusto mo bang masaktan? Sigaw ng kalbo. Hinarang ulit ni Vino ang katawan niya, para hindi ako saktan ng lalaki, habang nakaupo kami pareho sa sahig na madumi habang ako, wala ng tali. Sa kamay, habang meron pa si Vino. 2 oras, kung hindi pa rin nila kayang ibigay ang hinihingi namin, ay baka sa gagawin namin sa inyo, ay maniwala na sila, at agad-agad ibibigay ang hinihingi namin na pera. Ani ng isa, at humahalaklak habang palabas ng kwarto. Humarap ako kay Vino at niyakap ko siya. Hindi ko kayang tanggalin ang tali niya, dahil sa sobrang higpit nito. Ano ang gagawin nila sa atin mamaya, ha? Isa na ba sa atin ang papatayin? Vino, natatakot ako. Natatakot ako. Ayoko pang mamatay. Ayoko pa, gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang makasama ang lola ko. Ang kapatid ko na si Ate Jean. Please, help me. Vino, help me. Walang tigil ko na iyak sa balikat ni Vino, hanggang sa nakatulugan ko na lang ang pag-iyak. Inumin mo sabi. Ang tigas ng ulo mo ha. Napabalikwas ako ng banggan, dahil sa pag-ungol ni Vino na parang nasasaktan. Bigla akong napaupo sa hinihigan ko na sahig, at tanging karton lang ang naroon. May pinapainom sila kay Vino, at kung iluluwa niya ito, ay susuntukan nila ito sa mukha. Inumin mo sabi, sayang yun, Vino. Agad akong umakmang papunta sa kanya, at pilit hinahatak ang braso ng lalaki, pero binalibag lang ako sa sahig, kaya sobrang sakit ng aking pangupo. Shana, huwag niyo siyang sasaktan, mga gago. Napatili ulit ako na sinuntok nila si Vino malapit sa ilong, kaya may dugo akong nakita. Iyan ang napapala nyo, kapag sinusuway nyo kami. Ani ng isa pa. Ano pare, gumana ba ang gamot? Sabi nung tindera na gumagana raw iyan. Tanong ng lalaking isa na lang ang ngipin na papasok, at naupo sa butas na upuan na plastik para manood sa amin. Malapit na siguro, dahil naramdaman ko na nanghihina na siya. Ani nito at binitawan si Vino. Nakita ko kung paano naging malupaypay ang kanyang katawan, dahil sa ginawa ng lalaki sa kanya, habang may pinainom ito na nakabalot sa isang silver na plastic. Nangunot ang noo ko kung ano iyon at bakit nauubo si Vino. Oh diba, sabi ko sa inyo mamaya mag-iinit na ang katawan ng bata na iyan. Ihanda nyo ang cellphone nyo na may camera para sa live show. Halakhak ng isa. Ayos iyan pare. Matagal-tagal na rin na hindi ako nakakapanood, malay natin magaling itong dalawa. Sabay nila natawa, habang umupo sa sahig, at may alak na dala habang nagsisigarilyo.
Naglabas ng cellphone ang dalawang lalaki, at nakita ko na umilo ito. Anong ginagawa nila? Bumaling ako kay Zane na hinang-hina na. Lumapit ako sa kanya, at hinawakan ang braso niya. Vinyo, anong nangyayari sa'yo, ha? Tawag ko sa kanya. Napasinghap pa ako, dahil sa agaran niyang pagtingin sa akin, ay nakikita ko kung paano nanlisik ang kanyang mata at namumula. Maya-maya ay malagkit itong nakatingin sa akin habang ngumingisi. Vinyo, hey, ako lang ito. Anong nangyayari sa'yo? Please, talk to me. Naiiyak ako habang tinatawag ang pangalan niya. Ako ito, si Shana, huwag mo naman akong tinatakot ng ganyan please. Iyak ko, at nakita niya ang pagbagsak ng luha ko sa kanyang palad. Natatakot na ako, sabi ko. Hindi na nakatali ang kanyang mga kamay, pero lupaypay ang kanyang katawan. Hinawakan niya ang kamay ko at pinisil iyon. Gawin niyo na, at nakatutok na ang camera sa inyo. Hindi ko tiningnan kung sino ang nagsalita ng mga demonyo, at nag-focus lang ako sa mukha ni Vinyo. Shana, namamaos na tawag ni Vinyo sa pangalan ko. May sugat ang ilong at labi niya. At halos sabog na ang kanyang buhok. I'm sorry, sorry, sorry Shana, kung may gagawin man ako sa'yo na hindi maganda. Patawarin mo ako. Nangunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Sabing gawin niyo na, dahil sayang ang oras at battery namin. Napasigaw si Vinyo, dahil sa ginawa ng lalaki sa kanya. Anong ginawa mo? Tinulak ko ang lalaki, dahil nilagyan niya ng upos na sigarilyo ang balikat ni Zane, kaya namimilit sa sakit, pero binigyan niya lang ako ng malakas na sampal sa pisngi, at mabuti na lang sa kondongan ako ni Vinyo bumagsak. Umiyak na naman ako, at napahagulhol dahil sa lakas ng pagkasample niya. Gawin mo na bata, kung ayaw mong ako ang gagawa. Ang ganda pa naman nitong kasama mo. Girlfriend mo ba? May nangyari na sa inyo. Kahit hindi ko pa natitiknan ay masarap. Gago! Sigaw ni Vinyo at pagtangkang pagsipa ng lalaki, ay agad akong niyakap ni Vinyo, kaya napaigik siya na tumama sa kanyang likod ang malakas na sipa ng lalaki. Tama na please, tama na, ano ba ang gagawin ha? Para hindi nyo na kami sasaktan, please huwag nyo na kaming saktan. Pagmamakaawa ko at umiyak ng malakas. Lola ko, please save us. Lola ko, umpisahan nyo na, sigaw ng lalaki, at tiningnan ko sila ng masama, dahil hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi nila. Lumapit pa yung isa, at pinainom kay Vinyo ang alak nila na dala, at maya-maya may pinainom na naman na parang iodized salt sa kanya. Halos hindi ko maisip kung anong meron dyan, at bakit nahihirapan si Vinyo. Vinyo, iyak ko. Shana, nabigla niyang inangat ang palda ko, at pumasok ang isang kamay niya sa may hita ko paakyat. Pilit kong pinipigilan ang kamay niya. Nasa kondongan niya pa rin ako. Nakaupo. Vinyo, sorry. Huli na para magprotesta, dahil bigla niyang sinakop ang mga labi ko, habang pilit niyang pinapasok ang kamay niya sa loob ng palda ko, habang nakabukas na ang 3 butones ng aking uniform. Vinyo, wag, please, anong ginagawa mo? Bigla niya akong pinahiga sa carton, at walang sawang hinalikan ang aking mga labi, habang hinahawakan ng marin ang bewang ko. At rinig na rinig ko ang mga tawanan ng mga kalalakihan, na nanood lamang habang sinasaktan ako ni Zane. I'm sorry, walang ibang bukang bibig ni Vinyo, kundi ang humingi ng pasensya, habang dinadampihan niya ng halik ang bawat parte ng katawan ko, hindi ako tumigil sa pag-iyak, at naririnig ko rin ang hagulgol ng taong inaasahan ko na hindi ako sasaktan, ang taong akala ko tutulungan ako, ang kaibigan ko, na nakikiusap sa kanila na huwag akong saktan, dahil siya pala ang superhero, na maninakit sa akin ng ganito, habang wala siyang tigil sa pag-angkin niya akin. Sasaktan pala ako ng superhero ko. Nanginginig ako dahil sa sakit ng gitna ko. Hindi ko na matandaan kung paano, at ano ang nangyari. Hindi lang 1 o 2 beses na may nangyari sa amin ni Vinyo. Tumulo na naman ang masaganang luha sa mga mata ko. Nakona na si Vinyo, siya na ang nakona sa akin, siya ang nagpakilala sa akin sa mundo tulad sa ginawa namin. Madaling araw at puno lang ng iyakan, at sigaw ang abandonadong bahay na ito, habang tawang-tawa naman ang mga demonyo sa amin ni Vinyo,
na nakikita nila na nasasaktan kami, habang nilabas at hinahawakan din nila ang kanilang mga alaga. Si Vino ang kumuha sa kainosentehan ko. Ginalaw niya ako, at saksi ang dugo sa carton na alam ko na galing sa akin. Wala na sa kwartong ito ang mga kumidnap sa amin, kundi kami na lang na dalawa ni Vino, na ngayon ay nakatalikod na nakahiga sa sahig. Nakasuot na ako ng uniform pang itaas at pang ibaba, pero hindi ko alam kung nasaan na ang panloob ko. Halos wala akong ganang gumalaw dahil sa nangyari sa amin ni Vino, ang sakit ng pagitan ko. Nakita ko kung paano gumalaw ang balikat ni Vino, at akala ko na naginip ito, ngunit bigla ko na lang narinig ang paghikbi niya. Hinawakan ko siya sa kanyang balikat, at pilit na pinapaharap sa akin. Vino, why, bakit ka umiiyak? May masakit rin ba sa'yo? Nahihirapan ko na tanong ko sa kanya. Unti-unti siyang tumalikod at humarap sa akin. Nakita ko kung paano namumula ang mukha niya, marahil ba sa pag-iyak, o dahil sa pinainom sa kanya na pinagbabawal na gamot. Kahit hindi ko man itanong kung ano iyon, alam ko na, may idea na ako na ipinagbabawal iyon na gamot. I'm sorry Shana. Saan? Sa lahat na ginawa ko sa'yo sinula kanina. I'm sorry, hindi ko napigilan ang sarili ko. Hindi ko alam kung paano nangyari, hindi ko alam kung ano na ang nangyayari. Patawarin mo ako, I'm sorry Shana, I'm sorry. Walang tigil niya na paghingi sa akin ng sorry. Unti-unti kong nilagay ang kanang palad ko sa mukha niya, para mapahiran ang mga luha niya sa mata. Pareho na kaming umiiyak na dalawa, lalo at bumabalik na naman sa akin ang lahat na nangyari. Hindi mo naman sinasadya di ba? Hindi mo naman sinasadya na saktan ako ng ganoon din ba? Do you know what happened between us? Unti-unti akong tumanggo at umiling. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Hindi ko alam ang buong detalye. Hindi ko alam kung tama ba ang nasa isip ko. I'm not a virgin anymore, di ba? Ang sabi ng mga kaklase ko, na kapag may nangyari na between sa isang babae at lalaki ay, hindi ko matukoy ang sasabihin ko, kinulong ni Vino ako sa kanyang bisig. You're too young, para ma-experience mo ang bagay na ganito, Shana. Hindi ka dapat sinasaktan, but I did. Ako mismo ang nananakit sa'yo, sorry. Sorry Shana Cole. Walang tigil na hingi ng tawad ni Vino, habang humihikbi sa harapan ko. Paano kung magka-baby tayo? Nagulat siya sa tanong ko. Kasi, di ba, iyan ang isa sa napag-aralan namin, at nasabi ng mga kasama namin sa bahay, na may asawa na kapag may nangyari na sa pagitan nyo, ay mabubuntis na ang babae. Paninindigan kita, Shana. Vino, I like you, no. I fell in love with you from day one. Pero dahil bata ka pa, kaya hindi pa pwede, pero ngayon kaya kitang panindigan, will you let me? I can be a good father. I will marry you, kapag nakaalis na tayo sa pudor nila. Vino, hindi dahil gusto kita, kaya hinayaan ko ang sarili ko na angkinin kita, pero hindi ko kayang i-control ang sarili ko noong na. Gising na pala ang mga bihag natin, mabuti naman. Nag-enjoy ba kayo kagabi? Kasi kami, oo. Sambit sa lalaking kakapasok lang sa loob habang may hawak na sigarilyo. Pakawalan nyo na po kami, parang awa nyo na. What do you want from US pa ba? Ano ang kailangan namin? Nagtatanong ka. Pera. Narinig mo ineng. Gusto namin ng malaking pera. At kung hindi pa rin kayang ibigay ng mga mahal nyo sa buhay, ay baka isa sa inyo ang mamatay. Aniya at tumawa na naman. Hinawakan ako ni Vino sa kamay. Ibibigay naman talaga sa inyo, bakit ba hindi kayo makapaghintay? Sasampalin na sana ako ng isang lalaki, nang agad hamarang si Vino, kaya siya ang napuruhan ng lalaki. Stop. Please stop na. Wala kaming ginagawang masama sa inyo. Bakit kayo ganyan? Ang sasama nyo. Imbes na pakinggan ang pakiusap namin, ay mas lalo pang sinapak si Vino ng lalaki, na hanggang ngayon ay lasing pa o nakahay, dahil kakagamit lang na bawal na gamot. Matagal na kaming masama, ano naman ngayon sa inyo, ha? Hindi na kami magbabago, dahil masarap ang buhay na ganito. Kaya kayong dalawa ang magpapayaman sa amin. Naintindihan nyo, nang gagalaiti ito ng galit, na nakatutok sa amin ang armas na dala niya. Hanggang lumabas na ang kalbong lalaki ng silid, at panay pa rin ako sa pag-iyak lumapit ako kay Vino,
habang namimilipit sa sakit ng kanyang katawan, dahil sa ginawang pagsipa ng baliw na lalaki na iyon. Vinyo, are you okay? Saan ang masakit? Tell me please. Saan banda? Naiyak ko na tanong sa kanya. Mahina siyang ngumiti sa akin. Shana, kung may pagkakataon na tumakas ka ha. Ha, oo naman, tatakas tayong dalawa. Tayong dalawa, Vinyo. At sinong nagsabi na makakatakas kayong dalawa? Nanlaki ang mata ko, dahil may nagsalita sa likuran ko. Hindi ako lumingon sa lalaki, kundi nakatitig lamang ako kay Vinyo. Ha, sino ang nagsabi na makakatakas kayo? No. Halos matanggal ang buhok ko sa ulo, dahil sa biglang paghatak ni kuya sa akin. Shana, mga gago kayo, babae iyan. Sinipa ng lalaki si Vinyo. Ano naman kung babae ha? Naiiyak na lang ako, nang bigla na naman nilang sinaktan si Vinyo, habang nakahiga sa sahig at ganun din ako. Matitigas ang mga ulo pare nawala lang kami, ang ingay nyo na dito sa loob. Oo nga at dahil sanay naman tayo sa maingay, bakit hindi natin gawin sa kanila ulit ang pinagawa natin kagabi? Para masarap naman na ingay ang maririnig natin. Timing at libog na ako. Narinig kong wika ng isa sa pumasok, at nagtatawanan na parang demonyo sa buong kwarto. Halika ka dito. No. Bigla akong kinaladkad at binalibag kay Vinyo. Lola, no. Pilit kong inaabot ang uniform ko, dahil gustong buksan ng lalaki. Wala na akong nagawa na sinaktan na naman nila si Vino. Ang tatapang ng mga bata na ito mga pare, na-enjoy akong nakikita silang nagmamakaawa sa atin. Ani ng isa at humahalaklak silang lahat. Tikman mo na sabi. Ayan, lunukan mo. O diba, sabi ko sa'yo na masarap, mamaya gaganahan ka na niyan. Masasarapan ka lalo sa kanya. Galingan mo lang bata, dahil kung hindi, ako ang papalit sa'yo. Ani na 3 na lang ang ngipin kay Vinyo, habang pilit na pinapatikim ang nasa foil. Gagana na yang gamot maya-maya lamang, yung cellphone nyo ihanda nyo, at ipapadala natin ang video na iyan sa mga magulang nila. Padagdag tayo ng pera, kapalit ng buhay ng kanilang anak, at apo. Mas lalo akong naiiyak dahil sa mga sinasabi nila. Wala ba silang pamilya? Kaya bato na ang mga puso nila. Habang kami ay nagmamakaawa na tigilan ang ginagawa nila sa amin ni Vino. Shana, mas lalo akong naiyak, dahil ito na naman ang pakiramdam, na para akong nahihi dahil sa walang tigil na pag-angkin ni Vino sa akin. Vino tama na please, masakit na. Naiiyak ko na bulong sa kanya, kaya natigilan siya sa ginagawa. Bilasan mo pa bata, kung ayaw mong ako ang pumalit sa'yo. Mas dumilim ang mukha ni Vino dahil sa sinabi ng lalaki, at huli na para pigilan ko siya, na magsimula na naman siyang gumalaw sa ibabaw namin. Halos nang gigigil siya sa katawan ko, dahil lang sa narinig niya sa lalaki, at ako naman ay walang magawa, kundi ang umiyak ng umiyak dahil, maling-mali na ang mga nangyayari sa aming dalawa. Lola ko, Lola Alma. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.